Do you know, sir, how much? Ito po sir, nasa around 4,500 po. So ngayon po, ito sa isa na po itong restaurant na tinatawag po naming kusina ni Nanay Maria. Naitayo po yung bahay taong 1850 sa pagmamay-ari po ni Don Primitivo Novicio. Tiyuhin po ito ng magkapatid po na Luna. Si Antonio Luna ang ating magiting na general at si Juan Luna ang ating Philippine Master of Art. And then may lumang telepono rin po tayo dito. Yan, kung meron po kayong gustong tawagin sa kabilang buhay, pwede nyo po siyang gamitin pa. Okay? Okay, paalis na tayo dito sa Casa Lubao, Pampanga. Ang next natin, sir, ano? Next house po na mabibisit po natin is Casa Luna from Luna La Union naman pa. So for my group, dito po Casa tayo Luna. na po. Miss Black, okay ka lang? Yes. Parang, Yeah. baka naiiwan ka. So siguro po mga dalawang bahay na lamang po yung mapapasok po natin, and then yung the rest is madadaanan na lamang po natin sila. Okay. So dito po tayo. Ganda, Miss Black, oh. Mamaya. Ay, sige. So ito po yung mga vintage golf cart na pwede po ninyong rentahan dito po sa resort. So meron po tayo ditong good for 4 and then good for Pwedeng 8 po. rentahan. Gusto mo rentahan natin? Tanong tayo mamaya kung how much yan. Do you know, sir, how much? Ito po sir, nasa around 4,500 po siya. The whole day na. Ano lang yun sir, mga an hour. An hour lang. Okay. Ayan. Ngayon po for my group, para po sa ating susunod pa na bahay, yung katabi po natin. So ito po yung ating Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Naitayo po yung bahay natin ito taong 1839 sa pagmamay-ari po ni Antonio Maxino. Before po yung bahay, meron po kasi itong lihim na lagusan na ginamit po ng pamilya ni Maxino nang sila po ito gisin ng mga Tolisanes. Ngunit sa kasamaang palad, doon na rin po kasi sila nasukol at pinagpapatay. Sa malagim na sinapit po ng pamilya, meron po isang batang babaeng nakaligtas. Ang pangalan po nito ay Carmen Maxino. Noong mga panahon po na yun, maliit na bata lamang po si Carmen, kung kaya't nagawa po siyang itago ng kanyang tagapag-alaga sa isang bayong at takpan po ito ng mga gamit na damit. So ngayon po, ito sa isa na po itong restaurant na tinatawag po naming kusina ni Nanay Maria. So nag-serve po sila dito ng mga Filipino foods po. Ang pinaka main entrance po ng bahay, yung nasa may kabilang side pa. Okay, so muli ang Casa Unisan pa. Okay, Casa yan, yan naman po. Ang bahay po natin dako rito, so ito naman po yung ating Casa Mexico from Mexico, Pampanga. Bali, yan lamang po yung namumukod tanging bahay dito po sa resort na hindi na po namin natagpuan sa kanyang original na lokasyon. Kasi po yung bahay, natagpuan na po itong baklas-baklas sa isang junk shop. At doon na rin po namin nabili yung mga parte po nito. Nung nailipat po dito sa resort, palaisipan po sa aming manggagawa kung paano po nila muling itatayo yung bahay. Kasi ni isa po sa kanila, hindi po nila ito nakita ng isang buo. So ang ginawa po nila, sila po ay nagsaliksik or nag-research po sila na patungkol sa bahay. Nakakita sila ng isang lumang larawan at yun naman po yung ginamit nilang basihan upang maitayong muli ang ating Casa Mexico. Before po, ito po yung aming main reception and then ito po yung main entrance po namin before. Okay? Okay, ulitin ko lang, ito yung Casa Mexico. So hindi tayo pwedeng umakyat sa taas kasi may naka-check-in dito sa bahay na ito. Yan. Tingnan natin yung ilalim. Ayan o, Casa Mexico. Diba? Yan. So muli po, ang ating Casa Mexico from Mexico, Pampanga. Ayan. Ngayon naman po, ang puting bahay po na ito sa ating tabi. And for my group, ito naman po yung ating Casa Hain 1 from Hain, Nueva Ecija. Naitayo po yung bahay taong 1901 sa pagmamay-ari po ni Don Hilarion Santiago Escabel. Nung araw po yung bahay, tinagurian po itong White House ng Hain dahil po yung kauna-unang mayor ng Hain, Nueva Ecija sa bahay po na ito tumira. Si Jose Carlos, isa sa mga mayor, tumira din po sa bahay na ito. At dahil naman po sa tindi ng kanyang kaaway sa politika, siya po kasi pinagbabaril sa kanyang bahay. Upang hindi po tamaan ng bala, nagpalipat-lipat na lamang po ito sa mga kwarto. Pero nung hindi pa rin po kasi ito tinatantanan ng kanyang mga kaaway, napagdesisyonan niya na pong maghulog ng puting tela na sumisimbolo ng kanyang pagsuko. Hanggang ngayon po may mga bullet holes pa rin po tayo sa kahoy na bahagi po ng bahay.
Silipin lang natin yung baba. Ulitin ko lang, Casa Haen. Okay, ito yung pinakababa ng Casa Haen. Okay, under renovation ang Casa Haen. Okay? Yan. Ngayon naman po, pansinin po ninyo yung kanyang bubungan. Sa bawat sulok, meron po kayong makikita na parang mga corona. Ang tawag po natin dito ay acroterion or crown calados. Isa po itong status symbol no, ng ibig sabihin, ang nakitira po sa bahay ay mayaman at prominenteng pamilya sa kanilang lugar. Kaya pag uwi po ninyo, pwede rin po kayong magpalagay po. Pang mayaman po yan. Ang problema po natin, tayo-tayo lang din po yung nakakaalam. Nakakaalam. So palagay nyo po sa ibaba pang mayaman. Okay? Para alam po ng kapitbahay ninyo. Ayan. So ngayon po dito po sa resort, yung bahay po natin isa po siyang bulwagan or function hall para po sa mga maliliit po na grupo. Ayan. So muli po, ang ating Casa Haen 1 from Haen, Nueva Ecija. Okay? Yan. Ngayon naman po, mula po dito, yung mahabang gusali po natin dako po doon, yung kulay asul po yung mga pintuan, yan po yung ating Paseo de la Escolta. Replica po ito ng hotel sa Escolta, Manila way back 1900s po. Kagaya po sa original na hotel, yung kanyang unang palapag iba't ibang establishmento. So meron po tayo itong La Panaderia, photo tienda kung gusto po ninyong magkaroon ng souvenir picture na nakasuot po kayo ng barong Tagalog at Pilipiniana. Ayan, La Tiendesitas or souvenir shop po natin, nandito rin po siya. Yung ikalawa at ikatlong palapag naman, yan po yung mga paupahang kwarto po natin dito or mga hotel rooms for rent po natin. So pwede rin po kayo mag-stay overnight dito po sa ating Paseo de la Escolta. Okay? Yan. So muli po for my group, yan po yung ating Paseo pa. Okay? Yan. Ngayon naman po, bisitahin na po natin yung ating susunod po na bahay, which is yung ating Casa Luna from Luna, La Union. So for my group, dito po tayo. Luna, La Union. Yes po. And dito po tayo. So amazing talaga yung pagbuo nila ng mga lumang bahay, ano? And for my group, by the way, yun po yung magiging last house po natin after po natin dito. Yun po yung aming premier hotel pa. Okay? There, yung Ayan. tatlong So floor. sa ngayon po, bisitahin po muna natin yung Yan yung bahay. pinakamahal dito po nila. tayo. Pinakamahal nilang pinaparent dito. Ayan. Wow. Galing naman. Okay. Batis-inspired swimming pool. Yan, Batis-inspired po Ayan siya. Kaya pala yun. meron po itong mga bato. Medyo may kalaliman lamang po yung pool po namin. Nasa 4 feet po siya. Pang Pilipino pa din po siya, madam. So, Batis-inspired. Okay? Batis. Yan. Ngayon po for my group, bago po natin bisitahin yung bahay, palabanan ko po muna sa inyo yung magkakaparehas po na gusali po natin dako rito. So for my group, ito po yung ating Casa Cagayan 1, 2, 3 at 4 from Cagayan Valley. So for my group, ito po yung tahanan para po sa mga ordinaryong Pilipino po noon. Kasi po noon, mas mahal pa po yung mga bato kaysa po sa mga kahoy. Mapapansin din po natin yung mga bahay na kaangat, natagpuan po kasi ito malapit po sa ilog. Nagsisilbing protection po ito ng pamilya kapag ka po nagkaroon ng high tide or ng baha. Sa original na struktura naman po nito, meron po kasi itong siwang or awang sa kanyang sahig. So bukod po sa ventilation purposes yung pamilya, doon din po nila hinuhulog yung kanilang tirang pagkain. At magsisilbing pagkain ito na kanilang alagang hayop sa ibaba, kagaya pa ng mga manok, pato, bibe, baboy at iba pa. So ngayon po yung mga siwang at awang tinakpan na po namin kasi po before, isa rin po ito sa mga bahay na pwede po ninyong upahan po rito. Pero ngayon po dito sa resort, isa na po itong artist village po. Kapag ka po nandito po yung mga in-house artist po namin, dito po sila
tumutuloy po. Yan. So muli po from my group, ang ating Casa Cagayan 1, 2, 3 at 4 from Cagayan Valley. Okay? Ulitin natin Casa Baliwag. From Baliwag, Bulacan. No? Tapos ito naman, Casa Cagayan. So meron siyang Casa Cagayan 1, 2, 3, and 4 yung nasa dulo. No? Yan. Ngayon naman po from my group, dito naman po tayo dumako sa may azotea ng bahay. So akyat po tayo sa itaas. And by the way, ito na rin po yung huling bahay natin na merong aakyatan. Yung last house po natin, sa baba lang po kasi. So for my group, this way please. Azotea. Parang And okay, for my group, baka hindi po natin mapansin na may isang step po tayo rito. Yeah, ito po yung balkonahe sa likod ng bahagi po ng bahay. Karaniwan po gawa po ito sa stone or sa bricks po. Kapag naman po yung balkonahe ng bahay nakalagay po sa harap, kagaya po sa Casa Lubao, ang tawag po natin dito ay... Yes, ang tawag po natin dito ay veranda naman po. Karaniwan naman po yung mga veranda, gawa naman po ito sa kahoy naman po. So, veranda at azotea. Okay? Yan. So, ngayon naman po for my group, para po sa bahay natin na ito. So, ito po yung ating Casa Luna from Luna, La Union. Naitayo po yung bahay taong 1850 sa pagmamay-ari po ni Don Primitivo Novicio. Tiyuhin po ito ng magkapatid po na Luna. Si Antonio Luna ang ating magiting na general at si Juan Luna ang ating Philippine Master of Art. Luna La Union, dati po itong tinawag na Macpacam. Napalitan lamang po ito ng Luna taong 1906 para po sa pagbibigay pugay sa magkapatid po na Luna. And during the World War II naman yung bahay, naging headquarters po ito ng United States Armed Forces in Northern Luzon at isa po sa kanila na pagpulungan kung paano po nila dadakipin sa General Tomoyoki Yamashita na namuno po sa sandatahang Hapon po noon. Sa ngayon, dito po sa resort, ang bahay po natin na ito, isa na po itong museum para po sa mga antigong collection ni Mr. Acuzar. Mamaya pa sa pagbisita po natin sa bahay, meron po tayo ritong makikita na makitid na pasilyo na nakapaikot sa gilid po ng bahay. Ang tawag po natin dito ay vulada. Ito po ay daanan para po sa isang uri ng alipin po natin. Natatandaan niyo po ba yung dalawang klase ng alipin po natin ng araw? alipin sa gigilid. Yes, aliping sa gigilid at aliping namamahay. Ayun. Okay? Yung mga aliping sa gilid, sila po yung gumagamit po ng bulada kasi literal, sa gilid lamang po sila. Hindi po sila pwedeng pumasok sa loob at magsilbi po ng harapan sa kanilang amo. Sila po kasi yung uri ng aliping na labi lamang po sa gera. Kung kaya't, wala po silang sariling ari-arian. Ang nakakalungkot po sa kanilang sitwasyon, pwede po silang ipagbili o bigay bilang regalo ng kanilang mga amo. So para po sila mga slaves po nung araw. Okay? So for my group, advice ko lamang po ang lahat, sa may bulada or sa gilid, doon lamang po tayo pwedeng dumaan. Okay? Alipin tayo, sir. Hindi tayo, sir, magiging aliping sa gigilid. Palilinawin ko lang, sir, magiging ano po tayo? Panauhing sa gigilid po. Opo. Ayan. So, dahilan naman po kung bakit sa gilid po tayo dadaan, para lamang po kasi ito sa protection ng mga collection po ni Mr. Acuzar. Okay? So, for my group, papasok po tayo sa loob. Di ba? At yung ating mga sapin sa paa, dito na lamang po natin aalisin po. Ayan. Dito po. Oo. O dito tayo. Yes po. Di ba? Hanggang gilid lang tayo. Ito, Bulada. bolada ang tawag. Para sa mga alipin sa gigilid. Alipin sa gigilid. No, ang ganda ng mga gamit ni Sir. Sir, pasok po tayo rito hanggang dun po sa may platera po. Latera. Okay. Ayan. Sige, sir. So nililimit lang nila kasi syempre yung mga kagamitan dito hindi naman basta-basta lang mga Ayan. Sige, gamit. sir. Ano? Dito po, sa likod po ng sofa po natin. Pwede po dyan. So hanggang dito lang tayo. Ma'am. At least nakapasok tayo, Okay. di ba? Nasilayan natin yung loob ng bahay. Okay. Ayan, dito po. Pwede po tayo. Yes po. Ayan. Dito po muna tayo manatili sa may silid po natin na ito. Ayan. Sige po. Okay. Ayan. So for my group, ayan po. Yung dinaanan po ninyo, so yun po yung tinatawag po nating bulada. So dyan po nananatili yung mga aliping sa gigilid. Hindi rin po sila pwedeng makita ng kanilang mga amo kung kaya't may mga pintuan din po tayo dyan. Okay? Bulada ang tawag. Ngayon, ngayon naman po, sa misilid po natin ito, meron po tayo rito mga old harp, antique piano,
Yung piano po natin ito, gumagana pa rin po siya. So, nasa tono pa rin po ito. Ang problema po namin, mahilig po kasi itong tumunog mag-isa pagsapit po ng gabi. Okay? Yan din, butaka din po. Yan, lagayan po na kanilang mga alak. So, it's a liquor table. Ito po. Mga lumang platera po natin. So, dito po nakalagay yung mga special na mga plato po natin. Lumalabas lamang kapag kapiestahan. And then, may lumang telepono rin po tayo dito. Yan, kung meron po kayong gustong tawagin sa kabilang buhay, pwede nyo po siyang gamitin pa. Okay? And then sa mga pictures po natin before, mapapansin po ninyo hindi po sila mga nakangiti. Meron po tayong dalawang dahilan kung bakit. Yung isang dahilan po, matagal po silang makuhanan po ng litrato kung kaya't napapagod na po silang umikit. Inaabot po kasi ito ng halos 20 minutes or 30 minutes bago po sila mapicturan pa. Okay? And then yung isang dahilan naman noon, kapag ka ngumiti po kayo, ibig sabihin, kayo po ay nang-aakit or nakikipag-flirt po kayo. Kaya po yung mga binibini po natin nung araw, pag po sila ngumingiti or tumatawa, nagtatakip po sila ng abaniko para hindi sila masabihan na sila yung nang-aakit. Ayan, so nung araw po is abaniko, yung ngayon po ano na po, no? Mga electric fan na po na portable. Ayan, so yun po yung dahilan kung bakit hindi po sila nakangiti sa larawan. Okay? And then ngayon po for my group, pupuntahan po natin yung susunod na kwarto and then meron po tayong madadaan ng kahoy po rito. Doon po may nakalagay po doon na markings. So yun yung platera. Tapos ito pa, platera. And by the way, for my group, dito po may nakalagay LSCLM number 1. Ibig sabihin po nito, left side, column number 1. So ito po yung markings na nilalagay po nila sa parte po ng bahay bago po nila gibain. Para alam po nila kung saan po nila ibabalik. So ito po, original na parte pa din po siya. Very masinsin. Hindi lang basta kung saan ang ilalagay. Yes. May numbering. Di ba? Sir, dito po. Grabe itong mga kahoy na to. Ayan, sige po ma'am. Sir? Okay. And by the way po, yung susunod na kwarto po dito, hindi po natin siya mapapasok kasi papalitan po yung kanyang flooring. Okay, so sige po, pwede po tayong pumasok po dito. Apo, pasok po. Apo, doon na lang din po ma'am. Ayan. For my group, sa may silid po natin na ito, meron po tayo ditong tumba-tumba or rocking chair. Ito po. Ayan na rin po ba yung natin, dating laptop? Yes, meron po tayo rito, Makinilias or typewriter. Ayan, take note, with printer na po ito. Ayan, vintage electric fan. And then yung kahoy po natin na ito, may idea po ba kayo kung ano po ito? Plancha. Grinder? Yes, sa Plancha. Plancha. Bago po tayo magkaroon ng mga diuling, ito po muna. So ito po yung flat iron po natin way back 1800s po. Bali, ang tawag po natin dito ay Prinsa di or planchang pagulang po. So for my group, ganito po siya gamitin po. Demo. Ayan. Yung gamit po natin, ipapaikot po siya dito. Okay? Ilalagay po yung kahoy na may gamit dito. And then yung isang kahoy naman po yung nakapatong. Karaniwan po itong nakapwesto malapit po sa mga bintana o kaya na po sa mga pader kasi yung kanila pong isang paa ay nandito and then yung isa naman po ay nandito saka po kasi sila kakapit pang balanse at ganito na po siya. Okay? And so kung mapapansin po ninyo, yung mga binibini po natin ng araw, mga balingkinitan, mga slim at sexy. Dahil bago po sila matapos sa pagplancha sa isang damit, inaabot po ito ng 3 hanggang 4 Na oras. So ito po yung na-serve din as exercise po nila. So sa mga nagpapasexy po dyan, alam nila po yung planchang gagamitin po ninyo. Okay, so please di pa or planchang pagulang. Okay? And then ito po. How about this one po? Any idea kung ano naman po ito? Madam? Yes, maletas, suitcase, luggage. Yan, ang tawag po natin ay PP. Lalagyan po ito ng 2 hanggang 3 damit. Ilalagay naman po ito pantakip, tatalian po siya panlap, at ganito na po siya gamitin. Iniipit po ito sa kilikili at pag matindi po yung sikat ng araw, pwede po nilang ilagay sa kanilang uluhan para maging protection po nila sa matinding sikat ng araw. Ang tawag po natin ay Tampipi. Tampipi. Yes, so Louis Vuitton, Filipino style. Okay. Ayan. Ngayon po for my group, dahil hindi na po natin makapasok yung susunod po na kwarto, so dadiretso po tayo sa ating huling silid. Ang huling silid po natin, isa po itong comfort room, Casillas.
Makikita po natin sa loob, meron po siyang dalawang butas sa kahoy. Yun po yung pinaka-toilet bowl po natin. Kapag gagamitin, kailangan po natin mag-squat. So, you need to aim very well para ma-shoot po siya. Okay? So, for my group, pwede po natin siyang silipin. Huwag Sige. lang gagamitin. Okay? So, for my group, dito po tayo. Yes, well. So, yung dalawang butas po. So ito yung sinasabi ni Sir kanina na hindi na tayo pumasok kasi papalitan yung sahig. Okay? So, for my group, punta na lamang po sa may bato namin ng bahay, papaliwanag kung bakit dalawang butas ba. Pang bata. Ma. Kiss and first. Lumapit sir. Sige sir, pwede po. Actually nakita na natin to sa Mexico, Pampanga din eh. Ayan po yung pinaka-toilet bowl. But, Bawal siya dali. Kasi ayos sa buhay namin. so tingin po ninyo, bakit dalawa po yung nasa toilet bowl po natin? Pang babae tsaka pang lalaki. Yan, so his and hers. Yan, pwede. Ano pa? Magsing irog, joke. Magsingirag. Actually, sir, pwede rin po Pwede yun. rin, di ba? Yes po. Kasi using comfort room po before, nag-serve po ito as bonding moment ng pamilya. So, pwede po nila itong gamitin ng sabay. For example, magkapatid po na babae or na lalaki, magmamagina magsing-irog, pwede po nila itong gamitin ng sabay, kwentuhan po sila sa loob. O kaya naman, holding hands while pooping. Wala na kasing cellphone nun. Oh, yes, sir. Ano yung sagot po sila nung araw, the family that poop together, Yeah. stays together. So, ang tawag po natin dito ay latrine type toilet or latrina. Karaniwan po ito nakapwesto sa labas ng bahay, malapit po sa ilog. So, yung dumi po natin, didiretso po siya sa ilog pa. Kung hindi ilog yung babagsakan, karaniwan, mga baboyan naman. Okay, so latrine type toilet. Okay? Ayan. Magiging isang circle of life. Dari ang danig. Okay? Kaya sa once again po mag-group, ito po yung ating Casa Luna from Luna La Union. Yan. Ngayon naman po, puntahan na po natin yung ating huling bahay. So, bababa na po tayo.